Kabanata 2031. Ang Corpse Emperor. Ang buong katawan ng lalaking iyon ay nababalot ng itim na yelo. Sa sandaling hinawakan niya ang lupa, ang layer ng yelo ay nawasak kaagad, at ang kanyang katawan ay nabasag na parang sirang ice cube. Nataranta ang lahat habang nakaluhod sa lupa at nanginginig ang lahat. Nagpatuloy si Jabez sa pagyuko sa lupa. Nauutal siya habang nagsasalita, kasalanan ko kung bakit hindi ko dinidisiplina ng mabuti ang mga nasasakupan ko, kaya naman na-offend namin ang priestess. Pakiusap, priestess, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako, please. Sa isang langit-ngit, nabuksan ang tarangkahan ng templo. Isang chill mula sa loob na parang sila ay biglang pumasok sa patay ng taglamig. Salamat sa iyong kabaitan. Salamat, priestess. Naghintay si Jabez hanggang sa matiyak niyang walang anumang panganib na nagmumula sa loob bago siya tumayo ng maingat. Pagkatapos, ang grupo ay pumasok sa templo na may katakutin at malaking paggalang na nakasulat sa kanilang mga mukha. May looban sa loob ng templo, kung saan nakatayo ang isang malaking puno at pinalamutian ng iba't ibang makukulay na laso. Bawat laso ay may nakasulat na spells at rune. Nang pagmasdan nila itong mabuti, tila isang halimaw ang malaking puno, at agresibong pagbabante sa kanila. Ito ay nakakatakot. Walang laman ang looban, at ang panloob na pintuan na patungo sa templo ay nabuksan. Mula sa labas, kitang-kita nila na ang buong istruktura ay nakabalot sa puting satin. Ito ang parehong puting sutla na pinalamutian ng mga tao sa bulwagan kapag may namatay. Ang isang estatwa ng isang Diyos ay malabo na makikita sa likod ng puting seda. Ang estatwa ay isang Diyos na nakasuot ng puti. Kilala ito bilang estatwa ng puting damit sa mga tagalabas. May nakitang babae na nakatayo sa harap ng rebeltong ito. Nakasuot siya ng puting damit at parang diwata na pinadala mula sa itaas. Ang babaeng ito ay pari ng templo. Agad na lumuhad si Jabez sa harap ng rebulto at nagmakaawa, tulungan mo kami, pari. Ang mga puting satin na kurtina ay nasuspine sa templo at nagsimulang lumipad mag-isa ng walang simoy ng hangin. Lahat ng bagay sa lugar na ito ay lubhang kakaiba. Hindi nagtagal, ang isa sa mga puting satin na kurtina ay kinunan mula sa loob. Agad nitong binalot ang isang patay na si Marshall Ubal at pilit siyang hinaila papasok. Tuwang-tuwa si Jabez nang makita niya ito. Mabilis siyang nagpatuloy sa pagyuko habang sinasabi, "Salamat, priestess. Maraming salamat. Natalo na ba ang hukbo ng zombie?" May isang napakalalim na boses na dumating sa harap ng rebulto. Kahit napakalalim ng boses na iyon ay napakasarap sa pandinig nila. Nagulat si Jabez. Kahit na ang sitwasyong ito ay lubhang nakakahiya, hindi siya naglakas loob na ilihim ito. Natagpuan ni Marshall Nelson mula sa Imros City ang isang grupo ng mga pari out of nowhere na hindi kapani-pani walang makapangyarihan, dagdag niya sabay tango. Ang aming hukbo ng zombie ay hindi makatiis ng higit sa 3 round sa harap niya. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa tono ng priestess, talaga. Hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo. You should live and get some rest. You can come to find me at midnight tomorrow. Oo, priestess. Kasunod ng pag-alis ni Jabez at ng kanyang grupo mula sa templo, nagkaroon ng sunod-sunod na alon ng mababang dagandong na parang mga ungol ng hayop na lumabas mula sa templo. Napuno ng kakaiba ang lahat. Pagkatapos nilang lisanin ang templo, si Jabez at ang kanyang grupo ay hindi nang ahas na umalis sa lungsod ng Krona. Sa halip, nag-check-in sila sa isang hotel sa lungsod. Sa teoryang pagsasalita, si Marshall Ubal ay namatay na. Kahit na ipinadala siya ng kanyang mga nasasakupan sa templo, hindi nila siya mabubuhay muli. Gayunpaman, si Jabez ay tila hindi nag-aalala tungkol sa pagkamatay ng Marshall na itinakda sa bato. Naniniwala siya na kaya siyang bubuhayin ng pari. Nang sumunod na hating gabi, isinama ni Jabez ang kanyang mga tauhan at muling dumating sa tarangkahan ng templo ayon sa kanilang naunang kasunduan. Ang templo ay lumitaw na mas malas sa gabi kaysa sa araw. Sa pagkakataong ito, bago sila makarating sa templo, naramdaman nila ang isang nakakatakot na hangin na pumupuno sa kanilang mga katawan at nagbigay sa kanila ng impresyon na sila ay nakalubog sa nagyayelong tubig. Lieutenant Jabez, ang lugar na ito ay halos 3 kilometro ang layo mula sa templo. Bakit ko naramdaman na ang locus yung ito ay hindi ang daan patungo sa templo? Ang ilan sa mga sundalo sa squad ay nagpupumilit na tiisin ang hindi magandang pakiramdam na ito.
Huminto sila sa kanilang landas at humarap sa templo. Diretso lang sila, napansin nilang madilim na ang lahat. Mahirap para sa mahinang liwanag ng buwan na tumagos sa makakapal na itim na ulap na nakapalibot sa templo ng ilang kilometro. Nakaramdam si Jabez ng discomfort na tumatagos sa bawat butas ng kanyang katawan. Tila may malaking bato na dumudurog sa kanyang puso, dahilan para mabara ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Inutusan tayo ng pari na pumunta sa templo sa hating gabi ngayon, kaya kailangan nating pumunta. Mahigpit na nagngangalit si Jabez. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa harapan ng paisa-isa. Ang grupo ay hindi nakatuloy kahit 1 milimetro matapos maabot ang layo na halos 1 kilometro mula sa templo. Isang makapal na ulap ng masamang enerhiya ang nakakubli sa lahat ng nasa harapan nila. Nasaksihan nila ang isang hindi kapani-paniwalang nakakagulat at nakakakilabot na eksena sa gitna ng fog ng negatibong enerhiya. Nakita nila ang napakaraming tao na nagsisiksikan sa bukas na lugar sa harap ng templo. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng isang death aura at nagbigay ng mahinang liwanag, at ang kanilang mga mata ay kumikinang na isang maputlang pula. Ito ay ang hukbo ng mga patay. Nang makita ang eksenang ito, napatulala si Jabez at ang kanyang mga tropa. Sa loob ng isang araw, ang priestess ay lumikha ng isa pang batch ng mga tropang zombie para sa kanila. Kumpara sa nakaraang batch, mas malaki ang batch na ito, at mas nakakatakot ang hitsura nila. Mayroong hindi bababa sa 5,000 zombie sa hukbong ito. Ang zombie na nakatayo sa harap nila this time ay si Marshall Ubal. Marshall, nang makita nila si Marshall Ubal, na namatay, na dahan-daang lumalapit sa kanila, naramdaman ni Jabez at ng kanyang mga kasamahan na halos lumundag ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. Umuungol. Isang malakas na dagandong ang nagmula sa bibig ni Marshall Ubal. Sunod niyang ibinuka ang kanyang mga braso at umiyak sa hangin. Maaaring narinig ng buong mundo ang echo ng kanyang sigaw. Ang nakakatakot na dagandong na ito ay bumasag sa makapal na itim na ulap sa kalangitan. Nakita ang isang blood moon na nakasabit sa kalangitan. Ang pulang liwanag ng buwan ay tumakas mula sa langit habang ito ay sumisikat kay Marshall Ubal at sa hukbo ng zombie sa likod niya. Kaagad, ang mga zombie na ito ay naging labis na nasasabik. Nagsimulang mamula ang kanilang mga mata, at ibinuka nila ang kanilang mga bibig at umungol ng malakas. Hindi ito ang unang beses na makipag-ugnayan sa mga zombie si Jabez at ang kanyang mga kasamahan, ngunit naramdaman pa rin nila ang pagtusok ng kanilang anit nang makita ang eksenang ito. Sa oras na ito, unti-unting nagbago ang katawan ni Marshall Ubal. Nagsimulang lumabas ang mga matutulis na buto sa kanyang katawan at tumago sa kanyang balat. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na mukhang tao si Marshall Ubal. Ang kanyang taas ay lumaki ng halos 2 metro, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng matutulis na mga spike ng buto. Ang kanyang mukha ay parang nakakatakot na parang isang masamang espiritu. Hindi na mukhang tao si Marshall Ubal. Sa halip, isa na siyang halimaw. Isang corpse emperor na maraming beses na mas nakakatakot at makapangyarihan kaysa sa isang ordinaryong zombie. Kabanata 2032. Gusto kong makawala ang lahat ng Halino. Tila na puno ng napakarahas na puwersa ang katawan ni Marshall Ubal. Ang akumulasyon ng puwersang ito ay naging sanhi ng kanyang labis na galit. Dahil hindi niya kinaya ang galit na puwersang rumarampa sa kanyang katawan, humampis siya sa pamamagitan ng mabangis na pagbagsak ng suntok sa lupa. Ang isang bitik ay agad na pumutok dahil sa malaking puwersa, at ito ay kumalat hanggang sa Jabez at sa mga paa ng kanyang mga tauhan. Marshall. Natigilan ng mga sundalong iyon sa suntok ni Marshall Ubal. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong uri ng nakakatakot at makapangyarihang puwersa ang hawak ni Marshall pagkatapos niyang maging isang halimaw sa ganitong antas. Patuloy na nagpakawala ng galit na galit si Marshall Ubal. Ang hukbo ng zombie sa likod niya ay pareho, at nagsimula silang sumigaw ng malakas. Nang makita na ang mga zombie na ito ay nabaliw at halos wala na sa kontrol, may biglang tumikim na nagmula sa templo sa likuran nila. Ang mabigat na tarangkahan ay muling binuksan, at hindi mabilang na mga puting sutla ang inilabas mula sa templo. Sa ibabaw ng puting seda ay nakatayo ang priestess, na nakasuot ng puti. Siya ay mukhang napakabata at maganda, katulad ng anghel na bumaba mula sa itaas. Ang kanyang katawan ay naliligo sa malambot na puting liwanag.
Ang uri ng mahika na ginamit ng priestess na ito ay isang misteryo, ngunit nang siya ay lumabas ng templo, ang mga zombie na nagngangalit ay biglang tumahimik. Sunod-sunod na lumuhad sa lupa ang mga zombie na iyon habang lumalagpas sa kanila na parang sumasamba sa isang bathala. Maging si Marshall Ubal, na naging Corpse Emperor, ay gumagapang sa lupa, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Nang makita ito ni Jabez at ng iba pa, sabay-sabay din silang lumuhad sa lupa at bumati, "Greetings, priestess." Tumayo ang pari sa harap ng mga kawal. Ang kabanalan na nagmula sa kanyang katawan ay lubos na taliwas sa malahalimaw na aura ng mga zombie na nasa likuran niya. "Jabez, simula ngayon, ikaw na ang papalit sa posisyon ni Ubal bilang marshal." Nagsalita ang paring babae, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Jabez. Pagkatapos, ang pari na babae ay naghagis ng isang itim na token kay Jabez at sinabi sa kanya, ang tanda na ito ay maaaring mag-utos sa hukbong ito ng 5,000 zombie. Mayroon kang 3 araw para sakupin ang Imra City. Pagkatapos mong masakop ang lungsod, kailangan kong patayin mo ang lahat doon. Nagulat na naman si Jabez. Hindi siya eksaktong handa na patayin ang buong lungsod, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ng pari. Wala siyang choice kundi kunin ang token. At saka, pagkatapos mong sakupin ang Imra City, patuloy mong sakupin ang susunod na lungsod. Sa loob ng 1 buwan, gusto kong kumawala ang lahat ng halimaw sa mundong ito. Kunin lahat ng halimaw. Hindi alam ang dahilan, ngunit nang marinig ni Jabez ang mga salitang ito, katutubo niyang naramdaman ang isang nakatusok na sensasyon sa kanyang anit. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ng templo. Sa sandaling nakatagpo ng mga tauhan ni Marshall Ubal ang templo, naramdaman nila na ang dahilan kung bakit gumawa sila ng napakaraming tropang zombie ay upang gawing miserable ang lahat at magdala ng kaguluhan sa mundo. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang tunay na layunin. Bumalik ang pari sa templo nang matapos siyang magpaliwanag. Hinawakan ni Jabez ang token sa kanyang kamay. Tumingin siya sa hukbo ng zombie sa kanyang harapan at nahulog sa pagmumuni-muni. Kinabukasan sa Imra City. Hindi gaanong itinuring ni Marshall Nelson ang kanilang pinakahuling tagumpay. Sa halip, pinagtibay niya ang kanyang mga panlaban. Hindi pa naipadala ni Marshall Ubal ang pangunahing puwersa. 20 o 30,000 sundalo lamang ang ipinadala niya sa ngayon. Walang nakakaalam kung kailan maglulunsad ng panibagong pag-atake si Marshall Ubal sa lungsod. Sa gabi, ang papalubog na araw ay kasing pula ng dugo. Ang buong lugar sa labas ng Imra City ay muling nabalot ng dilaw na buhangin. Matapos maganap ang kababalaghan ng dilaw na buhangin, maraming mga figure ang muling lumitaw. Sa itaas ng mga pader ng lungsod, muling nag-igting ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod habang pinagmamasdan nila ang senaryo na ito. Nandito na sila. Nandito sila para salakayin tayo muli. Nang tingnan ng mga siksik na figure na lumitaw sa labas ng lungsod, naramdaman ng mga sundalong iyon na nakatayo sa pader ng lungsod na tumutusok ang kanilang mga anit. Bilisan mo. Pumunta ka at ipaalam mo sa marshal. Ang ilang mga sundalo ay tumakbo sa martial manner ng napakabilis. Samantala, ang tunog ng mga trompeta ay tumunog sa buong Imra City. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Marshal Nelson, Tyr, at Magus sa mga pader ng lungsod. Unti-unting nagdilim ang langit. Si Jabez ay nagdala ng isang malaking hukbo at nakarating sa isang lugar na 1 kilometro o 2 sa labas ng pader ng lungsod. Ang taliba ay ang parehong hukbo ng zombie na umabot sa 5,000 ang laki. Ang mga zombie na ito ay mas malakas kaysa sa mga mula sa nakaraang batch, at ang kanilang mga numero ay nad-oval. Sa likod ng hukbong ito ng mga zombie ay 100,000 ng mga sundalo ni Jabez na uhaw sa dugo. Paano nila nagawang makaipon ng napakaraming zombie? Napasinghap ng mariin si Marshal Nelson habang pinagmamasdan ang mga kaganapang nagaganap sa labas ng mga pader ng lungsod. Nang muli siyang tumingin kina Tyr at Magus, muli siyang humingi ng tulong sa kanila. Para kay Magus, ang hukbo ng 5,000 zombie ay isang piraso ng cake. Nang lumingon siya para tingnan ang buong sitwasyon, napansin niya na ang hukbo ng mga zombie ay sinalihan ng 100,000 sundalo sa likuran. Kahit na ang kanilang kampo ay binubuo ng 2 demigods, ito ay isang malaking pagkakaiba pa rin kapag sila ay nakipagtalo sa 100,000 sundalo. Ang mga zombie na ito ay halatang mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. I have a feeling na may something off, paliwanag ni Tyr.
Kung warlord lang iyon, walang paraan na ang isang nag-iisang tao ay makakagawa ng isang hukbo ng zombie na ganito kalaking kalakihan. Dapat mayroong isang utak sa trabaho sa likod ng mga eksena. Sinangayunan ni Magus ang pananaw ni Tyr at sinabing, dahil kasangkot tayo sa problemang ito, tulungan natin silang harapin ang ugat ng problema. Haharapin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa ngayon. Pagkatapos, huhulihin natin ang pinuno nila at tatanungin natin kung paano niya nahanap ang napakaraming zombie. Sige. Inalis ni Tyr ang Celestial Blade. Hindi kayang talunin ni Magus ang line-up ng mga kaaway ng mag-isa, kaya kinailangan niya itong bigyan ng tulong. Maraming mga sundalong zombie ang mabilis na papalapit sa lungsod. Mas mabilis silang kumilos at maiiwasan ang anumang pisikal na welga kung ihahambing sa nakaraang batch ng mga zombie. Pagkaraan ng ilang oras, isang malaking bilang ng mga zombie ang nagsimulang palakihin ang mga pader ng lungsod. Walang paraan para pigilan sila kahit gaano pa sila kalakas ng mga tropa na nakatalaga sa pader ng lungsod. Binibigkas ni Magus ang spell at naglagay ng magic seal. Kinawayan niya ang kanyang kamay, at isang malaking apoy ang nakitang nagninanga sa ilalim ng mga pader ng lungsod. Ang mga zombie na patuloy na umakyat sa pader ay napalibutan ng dagat ng apoy sa lalong madaling panahon. Muling nagpasabog si Magus ng isa pang malaking galaw. Maya-maya, nagsimulang maging pula ang langit. Hindi mabilang na mga ball ang apoy ang nahulog mula sa langit na parang mga bulalakaw, na patuloy na sumasabog patungo sa hukbo ng zombie na sumugod sa harapan. Kabanata 2033. Isang lawas na nahulog mula sa langit. Ang hukbo ng zombie ay sinisingil sila ng marahas, ngunit natalo sila ni Magus sa loob ng ilang minuto. Hindi nagtagal ay kumalma si Marshall Nelson at ang iba pa matapos makita ang tanawing ito. Tila walang pakialam si Tyr sa libu-libong zombie. Marshall Ubal must have tried his hardest this time, sabi niya kay Marshall Nelson habang papalapit sa kanya. Ang 100,000 hukbo ay nasa likuran ng undead na hukbo. Manggenguna tayo. Dapat mong tipunin ang iyong mga tao upang maabutin kami. Naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Marshall Nelson at sumagot, ilabas ko ang lahat ng puwersa ko sa lungsod at labanan si Marshall Ubal hanggang sa kamatayan. Tandaan mo, gusto kong patayin mo ang pinuno nila ng buhay. Nakuha ko. Samantala, patuloy na ipinakita ni Magus ang kanyang mga kahangahangang galaw. Ang nakakatakot na meteor shower ng apoy ay bumulusok sa hukbong zombie sa lupa ng walang awang. Napansin ni Marshall Ubal, ngayon ng Corpse Emperor, ang sitwasyong naganap mga 500 metro sa kanyang harapan. Nagpakawala siya ng walang katapusang alulong mula sa kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pulang ilaw. Isang napakalaking ball ang apoy ang inilunsad patungo sa kanya mula sa langit. Naikuyom ni Marshall Ubal ang kanyang mga kamao at pinalo ang ball ang apoy. Siya ay ganap na hindi nasaktan nang ang ball ang apoy ay sumabog sa itaas ng kanyang ulo na may napakalaking putok. Kaagad pagkatapos noon, nagpakawala si Marshall Ubal ng walang katapusang, mabangis na dagandong habang humahakbang siya patungo sa mga pader ng lungsod. Bawat hakbang niya, may lalabas na bitik sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi nagtagal, nakarating siya sa paanan ng mga pader ng lungsod. Maraming ball ang apoy ang nahulog mula sa langit at dumapo sa kanyang tabi. Walang kahirap-hirap niyang babasagin ang mga ball ang iyon sa tuwing darating ang mga iyon sa kanya. Nalaman din ni Magus ang presensya ni Marshall Ubal sa puntong ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat nang makita siya. Isang Corpse Emperor. Ang pagkabigla ay napalitan kaagad ng pananibik habang mariing sinanay ni Magus ang kanyang mga mata kay Marshall Ubal. Boom! Sa isang malakas na putok, isa pang ball ang apoy ang pinasabog ni Marshall Ubal. Kaagad pagkatapos noon, itinulak niya ang kanyang mga paa sa lupa at tumalon ng mahigit 20 metro habang tumatalon sa direksyon ng pader ng lungsod. Si Marshall Ubal ba yun? Bagamat si Marshall Ubal ay naging isang halimaw na natatakpan ng mga buto, nakilala siya ni Marshall Nelson at ng kanyang mga sundalo sa pader ng lungsod. Baka sa mukha nila ang gulat at hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan kung paano naging halimaw ang Marshall sa kabilang kampo. Bayan mo na ako. Tumalon si Magus sa pader ng lungsod habang hawak ang Ashwood sword sa kanyang kamay. Pagkatapos, hinampis niya si Marshall Ubal mula sa itaas. Hiniwa niya ang dibdib ni Marshall Ubal gamit ang espadang iyon at naglabas ng hindi mabilang na mga spark bilang resulta.
Ang pag-atake, na sumabog mula sa hangin, ay naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Sa sandaling siya ay lumapag, nagkaroon ng isang malaking impact na bumagsak sa isang malaking hukay. Lumitaw sa kanyang dibdib ang isang marka ng espada na mahigit 1 metro ang haba. Sinira ni Marshal Ubal si Magus sa napakabilis na bilis habang umaatungal pa rin na parang walang nangyari sa kanya. Kung pag-uusapan, kasama ang kanyang immortal na katawan, ang lakas ni Marshal Ubal ay maaaring umabot sa huling yugto ng Transformation Realm. Sa kabutihang palad, si Magus ay isang demigod. Kung ibang pari mula sa ibang kaharian ang nasa posisyon niya, malaki ang posibilidad na hindi sila makakalaban ni Marshal Ubal. Sa pagkakataong ito, nilabanan ni Magus si Marshal Ubal gamit ang pinakasimpleng diskarte na posible sa halip na sinadyang pigilan ang kanyang kapangyarihan sa paglilinang. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na laslas, bagamat may mga marka ng espada si Marshal Ubal sa buong katawan, buhay pa rin siya at sumipa. Disruption Strike. Nang makita ito, nagpa siya si Magus na huwag nang makipaglaban sa Corpse Emperor. Binibigkas niya ang isang magic spell, iniunat ang kanyang mga kamay sa mga gilid, at inutusan ang talim na lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Habang ito ay nakabitin sa itaas ng ulo ni Magus, ang Ashwood Sword ay biglang nahati sa 9 na talam. Ungol pa rin ni Marshal Ubal at sumugod kay Magus mula sa kabilang direksyon. Pumunta ka! Iminuwestre ni Magus ang kanyang mga daliri sa direksyon ni Marshal Ubal habang nagpapakawala ng mahinang dagandong. Ang mga espada ay agad na dinala sa isang tuwid na linya. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga espada ay tumusok sa parehong lugar sa dibdib ni Marshal Ubal. Swoosh 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 swoosh. Sunod-sunod na tinusok ng 9 na espada ang dibdib ni Marshal Ubal. Isang napakalakas na kalabog ang narinig mula sa kanyang dibdib habang ang huling talam ay tumama sa kanyang katawan, at siya ay nabugbog. Inalis ni Magus ang kanyang espada at nagpatuloy sa pagsulong. Kasabay nito ang walang tigil niyang paglalaslas sa mga zombie sa paligid niya. Sa layo na halos 1 kilometro, nakita ni Jabez at ng iba pa ang zombie army ni Marshal Ubal na muling natalo. Isang masamang pakiramdam ang muling lumitaw sa kanilang mga puso. Marshal Jabez, may mali sa sitwasyong ito. Sumimangot ang tinyente sa tabi niya at sinabing, ang hukbo ng zombie na ipinagkaloob ng templo ay hindi kayang pantayan ang lakas ng pari. Kumunat ang noo ni Jabez, halatang nalilito sa mga salita. Isa pang lalaki ang tumabi sa kanya at napasigaw sa takot sa mismong sandaling ito. Marshal Jabez. Sinira ng paring iyon si Marshal Ubal. Mabangis na tumibok ang puso ni Jabez. Ang Corpse Emperor ay ibinigay sa kanila ng priestess, ngunit ito ay winasak lamang ng kanilang kaaway ng ganoon lang. Biglang bumukas ang gate ng Imros City na sarado ng mahigpit. Pinamunuan ni Marshal Nelson ang kanyang 10,000 sundalo palabas ng lungsod habang sinasalakay nila ang kanilang mga kaaway, na nagniningning sa kanilang mga mata ang nakamamatay na layunin. Nang makita ito, agad na nataranta ang maraming sundalo. Binuksan na ng Imros City ang mga tarangkahan nito, at nagmamadaling lumabas ang mga sundalo nito habang nagsasalita tayo. Ano ang susunod nating gagawin, Marshal Jabez? Ang hukbo ng mga zombie ay hindi makatiis sa mahika ng pari. Dapat ba tayong tumakas na ang ating mga kalaban ay tumakbo palabas ng lungsod? Bang! Binatukan ni Jabez ang kanyang nasasakupan sa ulo dahil sa galit. Mayroon akong 100,000 sundalo na kasama ko. Galit na sigaw niya. May mga kasama akong mga lalaki at mga sandata. Bakit ako dapat matakot sa kanila? Magsikap kayong lahat. Makikidigma tayo. Walang awang papatayin ang mga naglalayong tumakas. Pagkatapos ay inilabas ni Jabez ang kanyang baril at nagpaputok sa langit. Pinatunog ang trompeta bilang senyales na umatake ang mga sundalo. Ang buhangin at alikabok ay umiikot sa hangin habang ang 100,000 sundalo ay nagmarcha, na handang ilunsad ang kanilang pag-atake sa Imros City. Boom! Sa tiyak na sandali na ito, isang napakalaking blade na kumikinang ang naghati sa kalangitan sa gabi sa dalawa at bumaba mula sa kalangitan sa gabi, na nagpabagsak sa hukbo ni Jabez na 100,000 lalaki. Napunit sila sa kasuklam-suklam na blade glow na ito bago nila alam kung ano ang nangyari. Ang hukbo ni Jabez ay hindi inaasahang nahati sa dalawa dahil sa nakakatakot na hiwa na ito. Ang lupa ay nagkaroon ng mahaba at malalim na bitik na tumagal ng 12 dosenang kilometro.
Isang hiwa ang nagpadala ng hindi bababa sa 1,000 sundalo ni Jabez sa kamatayan. Ano? Ano bang nangyayari? Maraming sundalo ang takot na hindi sila makapag-react. Ang ningning ng talim na bumaba mula sa langit ay kahawig ng pag-atake na pinakawalan ng Diyos. Napakalawak ng agwat sa pagitan ng kanilang lakas kaya hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tulala rin si Jabez. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, hakbang-hakbang na naglakad si Tyr sa madilim na gabi sa harap nila habang hawak ang Celestial Blade. Kabanata 2034. Mga Klo. Inakala ni Jabez at ng kanyang mga tauhan na si Tyr ay maihahambing sa Diyos. Itinaas niya ang Celestial Blade sa kanyang kamay at nagpakawala ng isa pang laslas. Hinawakan niya ang kanyang talim ng paalang, at ang mga kawal na nakatayo sa kanyang harapan ay nabawasan sa isang kahabag-habag na kalagayan, kung saan maririnig ang lahat ng uri ng hiyawan at panaghoy. Nagpaputok ng baril patungo kay Tyr, ngunit ang mga bala na iyon ay napalihis ng kalasag ng enerhiyang sigla sa kanyang harapan. Ang lahat ng ito ay hindi na maaaring magdulot ng anumang pinsala kay Tyr. Ay! Diyos ba ang taong ito? Nawala ng masabi si Jabez at ang kanyang mga kaibigan dahil hindi nila maipahayag ng husto ang kanilang nararamdaman noong panahong iyon. Saan nahanap ng kanilang mga kalaban ang malalakas na halimaw na ito? Una, mayroong pari na pumatay sa hukbo ng zombie na parang mga langgam, at ngayon ay natagpuan nila ang kanilang sarili na isang mandirigma na parang Diyos. Ang mandirigmang ito ay maaaring makatay ng daan-daang sa kanya sa isang slash. Paano nila ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa na ito? Si Jabez at ang kanyang mga kawal ay nasa bingit ng pag-iyak. Tumigil sa paggalaw si Tyr matapos magpakawala ng sunod-sunod na laslas na nagpahirap kay Jabez at sa kanyang kasama. Gaya ng nabanggit kanina, bilang isang demigod, hindi sasali si Tyr sa mortal na digmaan. Kailangan lang niyang magpalabas ng kaunting paraan para makontrol ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, pinangunahan ni Marshal Nelson ang kanyang hukbo hanggang dito upang patayin sila. Nadurog ang mga sundalo ni Jabez, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang psikolohikal na estado. Nang pamunuan ni Marshal Nelson ang kanyang mga tropa upang salakayin sila, ang epekto ay katulad ng pagdurog ng ganap sa mga tauhan ni Jabez. Maraming mga sundalo ang tumalikod na lamang at tumakas at sumilong, na hindi sumunod sa utos ni Jabez at ng iba pang mga nakatataas sa militar. Ang susi sa pakikipaglaban sa digmaan ay lubos na umaasa sa momentum. Walang paraan upang manalo sa isang digmaan kapag nawala ang momentum. Samantala, ang momentum sa kampo ni Marshal Nelson ay tumaas ng husto. Hindi nagtagal ay pinilit nilang tumakas ang daang-libong hukbo sa kampo ni Jabez nang may malaking kaguluhan. Ang digmaan ay tumagal hanggang hating gabi, at natapos ito sa tagumpay ni Marshal Nelson. Ang hukbong dinala ni Jabez ay matinding natalo ni Marshal Nelson. Nahuli ng buhay ang kanilang pinuno. Ang gabi ay unti-unting lumabo hanggang madaling araw. Ang Imros City, na nakaranas ng sunod-sunod na digmaan, sa wakas ay tinanggap ang tagumpay ngayon. Sa loob ng Marshal Manor, isang nalulumbay na si Jabez at iba pang matataas na opisyal ng militar ang lumuhad sa lupa. Parang nawala na sila ng pag-asa. So, ikaw si Jabez. Lumakad si Tyr sa Jabez at pinalaki siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nang makita ni Jabez si Tyr, likas na takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan ang eksenang naganap kagabi. Ang talim na nahulog mula sa langit, kasama ang marami sa iba pang mga pamamaraan ni Tyr, ay gumawa ng malaking epekto kay Jabez at sa kanyang mga tauhan. Sa ilang lawak, ang pag-iral ni Tyr ay kahawig ng isang Diyos sa kanilang mga mata. Ang kanyang mga kakayahan at pamamaraan ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga priestess. Mukhang maraming pagbabago sa espasyong ito mula nang dumating ang templo sa lungsod ng Krona. Maraming tao ang walang alam sa kanilang presensya sa simula. Ang mundong ito ay pinaninirahan ng isang malaking bilang ng mga super warrior na kahawig ng mga Diyos na may kahangahangang kakayahan. Oo, ako si Jabez. Si Jabez ay kasing baba ng langgam bago si Tyr. Sabi niya, susunod, sasagutin mo kung ano ang itatanong ko. Okay. Tumango si Jabez. Hindi siya naglakas loob na sumalungat sa gusto ni Tyr kahit kaunti. Inayos ni Tyr ang kanyang mga iniisip at nagtanong, saan mo nakuha ang iyong hukbo ng zombie?
Ang templo. Ang templo. Medyo natarante si Tyr. Anong klaseng templo ang sinasabi mo? Sumagot si Jabez, may isang gusaling kilala bilang templo sa lungsod ng Krona. Isang makapangyarihang priestess ang naninirahan sa templo. Hindi lamang niya kayang buhayin ang mga patay, ngunit maaari rin niyang gawing mga halimaw ang mga tao. Ang kanyang layunin sa pagsasakatuparan ng ang lahat ng mga pagkilos na ito ay upang magdala ng kaguluhan sa mundo. Malubhang nasaktan si Marshal Ubal sa isang labanan noong una nating nakatagpo ang templo, at malapit na siyang mamatay. Hindi sinasadyang nakasalubong niya ang pari, na dinala siya sa templo. Bilang karagdagan sa pagliligtas sa kanyang buhay sa magdamag, ang priestess din ay iniabot sa kanya ang isang hukbo ng zombie. Pagkatapos ay tumagal si Jabez ng higit sa 10 minuto upang ipaliwanag ang mga detalye ng sitwasyon kina Tyr at Megas. Natahimik ang lahat matapos marinig ang sinabi niya. Pagkatapos nilang makarating sa espasyong ito, madalas silang nakikipag-ugnayan sa mga zombie. Hindi sila masyadong nagulat nang matuklasan na ang priestess ng templo ay maaaring lumikha ng mga zombie. Sa kabaligtaran, ito ang huling bahagi ng mga salita ni Jabez na pumukaw sa kanilang interes, kung saan sinabi niya na nais ng priestess na magpalabas ng kaguluhan sa mundo. Tinawag ni Tyr si Megas sa tabi, at nag-usap ng matagal ang dalawa. Master Megas, sa tingin mo ba ay may kinalaman ang kaguluhan sa mundong ito sa ika-5 librong hinahanap natin? Nag-isip muna si Megas bago tumango. Malamang. Sinabi ni Jim na ang Torment Manuscript ay ipanganganak mula sa mabagal na panahon. Ang ating bansa sa labas ng mundo ay nasa isang maunlad na panahon. Dahil ang ating panahon ay hindi talaga magulo, iyon ang dahilan kung bakit imposibleng ipanganak ang Torment Manuscrito. Ang lugar na ito ay kapareho ng ating bansa sa labas ng mundo. Ang ika-5 libro ay lalabas sa isang magulong panahon. Ang priestess ay halimaw na katuon sa paggawa ng mga oras ng kaguluhan. Malamang na pumunta siya rito para kunin ang Torment Manuscript. Tumango si Tyr. Well, mukhang hindi lang tayo ang naghahanap ng Torment Manuscript sa espasyong ito. Dahil ang templo ay nakatutok din sa Torment Manuscript, kailangan nating bisitahin ang lugar na iyon. Sumasang-ayon ako. Pagkatapos nilang magkasundo sa lahat, nagpasya sina Tyr at Megas na magmadali sa templo ng lungsod ng Krona upang hanapin ang pari. Makapangyarihang guro, bibisita ba kayong dalawa sa templo? Si Jabez at ang iba pa ay natakot nang matuklasan na sina Tyr at Megas ay totoong nagnanais na pumasok sa templo. Napakakapangyarihan ng priestess. Kung maglalakbay kayong dalawa roon, dapat kayong mag-ingat. At saka, mangyaring huwag sabihin sa kanya na kami ang nagsiwalat sa inyo ng kinaroroonan ng templo. Natakot si Jabez na hindi na bumalik sina Tyr at Megas pagkatapos nilang pumunta sa temple. Pagkatapos, kailangan nilang harapin ang paghihiganti ng templo. Kahit gaano pa kalakas sina Tyr at Megas, naisip ni Jabez na baka mas mababa pa rin sila sa priestess. Napangiti ng mahina si Tyr at sinabing, "This is not the point. Kailangan mong sabihin sa akin ang tiyak na lokasyon ng templo. Tandaan, huwag mo akong paglaruan. Alam na alam mo ang kahihinatnan kung tatangkain mong biruin ako." Nagmamadaling sinabi ni Jabez, "Makapangyarihang guro, paano ako maglalakas loob na paglaruan ka?" Ang templo ay 20 kilometro sa kanluran ng lungsod ng Krona. Halos hindi sumikat ang araw doon. Napakadaling hanapin. Matapos matukoy ng dalawa ang lokasyon ng templo, hindi sila nagdalawang isip na umalis sa Imras City at nagmamadaling pumunta sa Krona City. Kabanata 2035. Pagsira sa templo. Sinadya ni Max na maglakbay doon kasama sina Tyr at Megas. Gayunpaman, dahil ang kanyang lakas ay walang kinangkumpara sa kanila, sa huli, tinanggihan nila ang kanyang alok na sumali sa kanilang partido. Ang dalawa ay sumugod sa lungsod ng Krona ng mabilis hanggat maaari gamit ang sigla ng enerhiyang puyo ng tubig sa ilalim ng kanilang mga paa sa halip na gumamit ng mga kabayo para sa kanilang paglalakbay. Humigit kumulang 1 oras lang bago sila nakarating sa Krona City. Sinunod ng dalawa ang utos ni Jabez at nagtungo sa kanlurang 20 kilometro pagkarating sa lungsod. Sa wakas, narating nila ang perimeter ng templo. Nang bumisita si Jabez sa lugar na ito, ang araw ay nakabitin ng mataas sa langit sa umaga, ngunit isang patong ng itim na ulap ang nakatago sa templo. Hindi nakapasok ang araw sa lugar ng templo.
Huminto ang dalawa sa layong mga 200 metro sa labas ng templo. Binuksan ni Magus ang kanyang ikatlong mata at pinagmasdan ang templo. Ang negatibong enerhiya na ito ay napakakapal. Bahagya siyang kumunat ang noo. Pagkatapos, tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa. Agad na nag-crack ang lupa, at hindi mabilang na mga buto ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lugar na ito ay isang napakalaking libingan at sinumpang lupain. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tyr. Maraming mga bangkay na dating inililibing dito, sabi ni Magus. Ang matinding negatibong enerhiya na ito ay ang produkto ng negatibong enerhiya na inilabas ng mga bangkay na ito na nagtatagpo sa kawalan. Huminto si Magus para kunin ang isang dakot ng dumi sa lupa at inamoy iyon. Aniya, sa mga nagdaang taon, malamang na nagkaroon ng malakihang bangkay ng bangkay dito. Tiyak na nasugpo ng templo ang libu-libong doom zombies dito. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nagtaka ng malakas, so, ang templong ito ay talagang isang disenteng organisasyon. Wala akong ideya. Ang templo ay malamang na itinayo dito upang sugpuin ang hindi mabilang na doom zombies na naruroon sa ilalim ng lupa, ngunit may pagkakataon din na pinagsamantalahan nila ang doom zombies na ito para sa kanilang sariling mga interes. Mas naging makabuluhan ang teoryang ito at mas makatotohanan dahil parehong inalis ni Marshall Ubal at Jabez ang maraming hukbo ng zombie mula sa lugar na ito, at ang hukbo ay nilikha ng templo sa magdamag. Ang pinakamagandang paliwanag para dito ay hindi ginawa ng templo ang mga zombie na ito sa mismong lugar, ngunit ipinatawag ang doom zombies na unang inilibing sa ilalim ng templo. Ano man ang dahilan kung bakit itinayo ang templo dito, malalaman natin ito sa pamamagitan ng pagpasok sa gusali at pagmasdan ang paligid. Oo. Parehong demigod sina Tyr at Magus, kaya hindi sila natatakot sa mga supernatural na nilalang na iyon. Ang dalawa ay humakbang pasulong at pumunta hanggang sa mabigat na tarangkahan sa harap ng templo. Nang mapatingin si Tyr sa mataas na gate na nasa harapan niya ay nakaramdam siya ng sobrang lungkot. Iniunat niya ang kanyang kamay at mabangis na itinulak ang pintuan ng templo. Kasabay ng langit-ngit ay tinulak ni Tyr ang pinto. Nang itulak niya ito palayo, isang mas malakas na negatibong puwersa ang sumulpot at bumangga sa kanilang mga mukha. Naranasan ng dalawa ang pakiramdam na lumubog sa isang malamig na lawa na umiral sa loob ng 10,000 taon. Upang palayasin ang malamig na hangin na dumarating sa kanila, agad na tinawag ng dalawa ang sigla sa loob ng kanilang katawan. Pagkatapos ay narinig nila ang isang kampana mula sa templo na talagang nakakabagabag sa kanilang pandinig. Natigilan sila nang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na nakasuot ng makukulay na damit at gumaganap ng isang napakakatakot-takot na sayaw, mga 7 o 8 metro sa unahan nila. Sila na. Sumabog ang emosyon ni Tyr nang makita ang mga taong iyon sa templo. Pamilyar na pamilyar siya sa mga taong ito. Sila ang parehong grupo ng mga weirdo na nakita niya sa Mount of Terror. Ang mga weirdong iyon ay masaya at masiglang sumasayaw sa templo habang binibigkas ang mga mahiwagang spell. Ang lahat ay nababalot ng katakot-takot at tila sila ang mga maalamat na multo at halimaw. Hinanap ko sila kung saan-saan, pero ngayon lang sila nagpakita sa harapan ko. So, ito ang lugar na tinitirhan nila sa buong panahon. Sari-saring emosyon ang lumalabas sa kanyang puso. Ang kanyang ina, si Lydia, ay konektado sa mga oddball na ito. Sa pamamagitan ng mga weirdo na ito, maaaring makaugnayan muli si Tyr sa kanyang ina. Papasok pa lang si Tyr sa templo para makipag-chat sa mga lalaking ito, biglang umungol ng malakas si Magus, ingat. Bigla silang inatake mula sa likuran ng isang napakalaking palakol, na nakarating sa gitna ng pasukan ng templo. Parehong naramdaman ni Tyr at Magus ang napipintong panganib na papalapit sa kanila mula sa likuran. Naiwasan ng dalawa ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon sa magkabilang panig, ayon sa pagkakabanggit. Nang lumingon sila at suriin ang kanilang paligid, nakita nila ang isang halimaw na nakatayo sa likuran nila sa buong oras, ang presensya nito ay nakamaskara. Ang halimaw ay halos 5 metro ang taas na may butong spike na nakatikip sa buong katawan nito. May hawak itong kalawang na bakal na palakol sa kanyang mga kamay. Duguan ang mga mata ng halimaw. Muli nitong itinaas ang palakol sa kamay at tumama sa direksyon ni Tyr matapos mapagtanto na ang palakol ay sumablay sa marka. Nilabanan ni Tyr ang sandata gamit ang kanyang mga kamay.
Ginamit niya ang kanyang kamay para hawakan ang malaking palakol na ibinato sa kanya ng halimaw. Ang kalawang na palakol ay nabasag sa lalong madaling panahon sa mga shrapnel pagkatapos niyang bigyan ito ng malaking puwersa, at ang halimaw ay umatras ng ilang hakbang paatras. Galit na galit sa ganting atake ni Tyr, napasigaw ng malakas ang halimaw. Si Tyr ay hindi nag-abala tungkol dito. Nagsimulang kumikinang ang gininto ang enerhiya ng sigla sa pagitan ng kanyang mga kamao at sinabi niya, Tyrannical Sigla Enerhiya. Boom! Marahas na hinampis ni Tyr ang kanyang kamao sa dibdib ng halimaw. Biglang nahati ang dibdib nito sa malakas na kalabog, at mabilis itong bumagsak sa lupa. Ang halimaw na ito ay simula pa lamang ng kanilang hamon. Ang lupa sa harap nila ay biglang nanginig ng matindi nang bumagsak ang halimaw sa lupa. Napansin nila ang maraming bulok na mga braso na nakausli sa dumi at umuusbong mula sa lupa. Isa itong zombie. Mayroong hindi mabilang na mga zombie dito. Hinawakan nila ang gilid ng hukay gamit ang kanilang mga braso at lumabas na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Isa-isa, nagsimulang umakyat ang mga zombie mula sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lugar sa harap ng mga demigod ay puno ng mga undead. Perpektong timing. Natuwa muli si Magus nang mapansin niya ang dami ng mga zombie sa kanyang paligid. Nakahawak na siya ng isang bangkos ng anting-anting noon. Isang anting-anting ang lumipad sa himpapawid nang siya ay gumawa ng spell, naging ulan ng apoy at pinaputukan ang mga zombie na iyon. Nagkaroon ng maraming dagandong at panaghoy. Pagkatapos, kasama ang Ashwood Sword sa kanyang kamay, si Magus ay sumugod sa walang katapusang legion ng mga zombie habang sumusulong kasama ang septuple pace. Pinasabog ni Tyr ang splitting earth gamit ang celestial blade sa halip na tumayo doon at walang ginawa. Ang kanyang pag-atake ay agad na naging sanhi ng isang malaking lugar ng mga zombie na nakatayo sa harap niya upang mabaligtad. Hindi mabilang na mga zombie ang gumapang palabas ng lupa sa harap ng templo. Mayroong hindi bababa sa 10,000 zombie na dumating sa kanila. Gayunpaman, kahit na may malaking bilang ng mga zombie, wala pa rin silang magawa kina Tyr at Magus. Ang mga zombie na ito ay kasing hina ng papel, lalo na sa mukha ni Magus, ang napakalakas na Aretuza priest. Sa isang pagsabog ng meteor shower, ang madilim na kalangitan ay nagsimulang kuminang ng pula habang maraming mga ball ang apoy ang patuloy na bumabagsak mula sa langit at sinira ang mga zombie sa lupa. Kahit na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nasunog na itim ng mga pulang apoy na iyon. Kabanata 2036. Ito ay imposible. Ang mga kakaibang iyon sa matingkad na pananamit ay patuloy na sumasayaw ng masaya sa loob ng templo. Gumamit sila ng kakaibang pamamaraan para buhayin ang mga zombie na naninirahan sa ilalim ng lupa. Kahit gaano karaming mga zombie ang napatay ni Tyr at Magus, ang mga nilalang na iyon ay patuloy na bumangon mula sa lupa, na nagbibigay sa kanila ng impresyon na walang katapusan ito. Walang silbi na ipagpatuloy natin ang pagpatay sa kanila ng ganito. Ginagamot lang natin ang mga sintomas, hindi ang ugat. Pagkaraan ng ilang oras, natuklasan ni Tyr at Magus ang iba pang mga pahiwatig mula sa kakaibang pangyayaring ito. Sabay-sabay na wika ni Tyr, Master Magus, ang mga kakaibang bola sa loob ng templo ay minamanipula ang mga zombie na ito. Papasok ako roon para tanggalin sila. Sige. Sumugod si Tyr sa templo, pilit na pinuputol ang daanan ng mga zombie. Isang grupo ng mga oddball ang masayang sumayaw sa loob ng templo sa ilalim ng malaking puno. Ang isa sa kanila ay may hawak na kampana at patuloy itong nayuyugyog. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Tyr ang nakakatakot na tunog ng mga kampana. Nang pumasok si Tyr mula sa labas, ang celestial blade sa kanyang kamay ay naglabas ng uhaw sa dugo. Natuklasan din ng mga weirdong ito si Tyr. Sabay-sabay na napalingon silang lahat at mataman siyang tinitigan. Ang kanilang mga mata ay nahadjap ng ilang uri ng kaitakot-takot. Nakatitig ang mga ito sa kanya na parang sila ay patay na karne. Patuloy na itinutok ni Tyr ang kanyang talam. Ang mga weirdong iyon ay gumanti ng sarili nilang pag-atake. Nag-react sila sa napakabilis na bilis, at nagbigay ito sa kanya ng impresyon na ang mga kakaibang iyon ay walang timbang. Nagpatuloy si Tyr sa paghampas sa kanila ng ilang beses na sunod-sunod, ngunit ang mga kakaibang ito ay nakaiwas sa mga pag-atake na ito ng madali. Nagsimula silang bumuo ng kakaibang pormasayon habang paikot-ikot si Tyr sa gitna habang mabilis na sumasayaw sa paligid niya.
Hindi nagtagal ay nahihilo si Tyr habang pinagmamasdan ang mga weirdong iyon na patuloy na umiikot at sumasayaw sa paligid niya. Gusto niyang gamitin ang kanyang espada para hampasin ang mga weirdong iyon, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na kahit ilang beses niyang laslasin ang mga ito, hindi sila nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit. Unti-unting nairita si Tyr. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglunsad ng pag-atake ang isang weirdo kay Tyr. Ang mga pag-ataking iyon ay matagumpay na dumapo sa Tyr ng ilang beses na magkakasunod. Bagamat hindi malala ang mga pinsalang iyon, napakasakit pa rin ng mga ito. Unti-unting nadagdagan ang pagsimangot niya habang lumilipas ang oras. Siya ay lumilitaw na pumasok sa isang bangungot na dimensyon na nilikha ng kanyang mga kaaway. Sa kasong ito, si Tyr ay nabawasan sa isang sitwasyon kung saan napilitan siyang tiisin ang pambubugbog at walang kapangyarihang lumaban. Hindi nagtagal, nawala ang mga weirdo sa paligid niya. Tanging ang mga matitingkad na kulay na iyon lang ang natitira dahil kasing bilis ng kidlat ang paggalaw nito sa harap ng mga mata ni Tyr. Si Tyr ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkahilo dahil ang lahat ay umiikot sa kanyang paligid. Sa huli, pumikit na lang siya. Makalipas ang ilang segundo, umungal ang isang dragon at biglang lumabas sa kanyang katawan. Dagendong. May nakakabinging dagendong na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Agad na nabuhay ang Black Dragon Totem na nakaukit sa dibdib ni Tyr. Isang napakalaking anino ng itim na dragon ang nakitang lumilipad palabas sa katawan ni Tyr at masiglang sumasabog sa lahat ng direksyon. Boom boom boom. Sa isang malakas na boom, ang Black Dragon Shadow ay direktang bumasag sa pormasayo ng mga weirdo bago bumalik sa katawan ni Tyr. Ang mga weirdong iyon na umiikot sa paligid ni Tyr ay humihiyaw habang lumilipad sila sa lahat ng direksyon sa sandaling lumapag sila, lahat sila ay nakahawak sa kanilang mga dibdib at nagsusuka ng dugo. Ang mga mukha nila ay puno ng walang anuman kundi sakit. Hehe. Hindi ko akalain na may ganoong kapangyarihan ang itim na dragon. Nang walang pakikialam ng mga weirdong iyon, unti-unting namulat si Tyr. Sa halip na patayin ang mga weirdong iyon, itinoon niya ang paningin sa loob ng templo. Isang nakakatakot na pakiramdam ang lumabas mula sa templo sa sandaling iyon. Sa gitna ng kitikot-takot, may hindi maipaliwanag na pamilyar na kasama nito. Napansin ni Tyr na ang mga puting kurtina ay pinalamutian sa buong templo at ang mga ito ay nakabitin sa paraang nakapagpapaalaala sa isang morgue. Patuloy na itinaas ng hangin ang mga puting kurtina sa templo. Matapos dumaan ang malamig na hangin, makikita ni Tyr ang outline ng isang malabo na puting figure na lumilitaw mula sa isang lugar sa likod ng mga puting kurtina. Priestess. Iyon ang unang pangalang naisip ni Tyr. Sigurado siya ang puting figure ay ang pari na binanggit ni Jabez. Ang pari ay ang utak ng lahat ng nangyari. Alam na alam ni Tyr na maraming pagdududa sa kanyang puso ang masasagot ng pari. Pakiramdam ni Tyr ay kakaibang pamilyar ang babaeng iyon nang makita niya ang figure sa puting kurtina sa hindi malamang dahilan. Isang kakaibang pag-iisip ang biglang bumangon sa puso ni Tyr. Bigla siyang napuno ng pananabik. Hindi na siya makapaghintay na dumaan sa mga puting kurtina sa kanyang harapan at ibunyag ang pagkakakilanlan ng pari na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ang nabanggit ay nanatiling nakatayo na walang galaw sa likod ng mga puting kurtina na parang nakatayo doon, matamang nakatitig kay Tyr. Sa huli, isang hakbang pasulong si Tyr. Sabay-sabay siyang humakbang patungo sa templo. Narinig ni Tyr ang isang pagsabog na nagmumula sa kanyang likuran nang makapasok siya sa templo. Parang isang malaking bagay ang nahulog mula sa langit at tumama sa lupa. Malakas na yumanig ang lupa dahil sa pagsabog na iyon. Naramdaman niya ang nakakatakot na banta na papalapit sa kanya mula sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon, nadiskubre niya ang isang matangkad na figure na nakatayo sa likuran niya. Nang tingnan niyang mabuti ang figure, napatulala si Tyr. Sachin. Halos isigaw ni Tyr ang pangalan niya. Hindi masabi ang gulat na naramdaman niya sa kanyang puso. Ang lalaking nagpakita sa kanyang harapan ay si Sachin. Ang lalaking ito ang dating pinakamabigat na kaaway na nakatagpo ni Tyr sa Timog. Walang duda na pinatay siya ni Tyr noon. Bakit ngayon pa siya magpapakita dito? Si Sachin ay nakasuot ng itim na baluti na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw, unti-unting lumalabas ang kanyang nakamamatay na aura mula sa kanyang katawan. Hindi. Imposible ito. Ilang sandali pa ay napatahimik si Tyr sa kanyang pagkagulat.
What was happening? Bakit biglang susulpot dito si Sachin na namatay na noon? Matapos siyang pagmasdan ng mabuti, namangha si Tyr. Matuklasan na ang kanyang kalaban ay mukhang hindi ang parehong tao na naalala niya. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, at ang kanyang mukha ay wala ng lahat ng emosyon. Napag-isipan ni Tyr na hindi na tao si Sachin. Habang nagtataka pa rin si Tyr, nagpakawala ng dagandong si Sachin habang humaharurot patungo kay Tyr. Isang nakakakilabot na suntok ang kanyang pinakawalan, isang suntok na tumitimbang ng 10,000 tonelada. Walang kamalay-malay na iniwasan ni Tyr ang suntok na ito habang nilalaslas ang kanyang talam sa kanyang kalaban. Ang slash na iyon ay tumama sa itim na baluti ni Sachin sa dibdib na nagdulot ng isang linya ng mga spark. Sa kasamaang palad, walang pinsalang dinana si Sachin sa pag-ataking ito. Ang kanyang mga kamao ay patuloy na bumubuhos na parang bagyo. Ang kanyang lakas ay tila tumaas sa antas ng isang demigod. Kabanata 2037. Ang makapangyarihang kaaway mula sa nakaraan. Buti na lang, Tyr was a formidable force even what demigods. Bagamat medyo makapangyarihan si Sachin, mas mataas si Tyr sa kanya. Sunod-sunod na laslas ang pinakawalan ni Tyr at pinilit si Sachin na umatras ng ilang hakbang. Ang ilang mga figure ay biglang bumaba mula sa langit at pinalibutan siya sa eksaktong sandali nang malapit na siyang talunin ni Tyr. The next moment naramdaman ni Tyr ang pag-iinit ng kanyang anit, halatang natulala sa kanyang nasaksihan. Maliban kay Sachin, 3 pang figure ang nahulog mula sa langit, at kilala silang lahat ni Tyr. Naroon ang Reverend, na pinagsanib puwersa ni Tyr at Dylan upang patayin pabalik sa libingan ng Blade Hero. Ang pangalawang figure ay si Androstra, isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire. Ang huli ay ang pinakamalaking sinumpaang kaaway ni Tyr sa unang kalahati ng kanyang buhay. Si Darkshire iyon. Ano ang nangyayari? Napaatras si Tyr sa gilid. Palaipat-lipat ang tingin niya sa kanilang 4. Pakiramdam niya ay nasisiraan na siya ng bait. Silang 4 ang pinakamatitinding kalaban na kinaharap noon ni Tyr. Sa partikular, siya at si Darkshire ay matagal nang magkaaway. Napakahirap na sinubukan ni Tyr na alisin ang mga ito, makita lamang silang bumalik mula sa mga patay. Lahat sila ay muling nabuhay. Tulad ni Sachin, silang 3 ay nakasuot ng sinaunang baluti, na ang pagkakaiba lamang ay ang kulay. Ang baluti ni Sachin ay itim, si Androste ay ginto, si Darkshire ay pula, at ang Reverend ay pilak. Naka-poker face silang 4 na naka-poker face habang naglalabas ng malakas at nakamamatay na aura. Naramdaman ni Tyr ang kanilang puot kahit na nanatili silang tahimik. Sabik silang patayin siya na para bang gusto nilang ipaghiganti si Tyr sa pagpatay sa kanila noon. Isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip, at nagdulot ito ng lamig sa gulugod ni Tyr. Una niyang sinulyapan si Androste sa kanyang kaliwa, pagkatapos ay kay Sachin at sa Reverend sa gitna, at panghuli kay Darkshire sa kanan. Pamilyar sa kanya ang mga mukha at aura ng mga ito. Panay ang takbo ng isip ni Tyr sa mga eksenang pinapatay niya ang mga taong iyon. Ang lahat ng ito ay tila isang panaginip. Noong unang nakatagpo ni Tyr si Max sa espasyong ito, sinabi niya kay Tyr na pumunta siya dahil ninakaw ng ilang oddballs ang kanyang ama, ang katawan ni Androste. Sa oras na iyon, pakiramdam ni Tyr na ang lahat ng ito ay hindi makapaniwala. Bakit kaya magnanakaw ang mga weirdong ito sa katawan ng iba? Wala ba silang mas magandang bagay na dapat gawin? Ngayon, lahat ng kakaibang ito ay tila makatwiran kay Tyr. Patuloy na narinig ni Tyr ang mahinang ungol. Ang 4 na arch-enemies na iyon ay nagpakita ng isang nakamamatay na aura na tumataas sa kapangyarihan. Agad na inabot ni Androste ang kanyang baywang, inilabas ang isang malaking gintong talam, at nilaslas ito kay Tyr. Ang enerhiya ng Golden Blade ay 7 o 8 metro ang haba habang tinadtad ito patungo sa ulo ni Tyr. Sa katutubo, hinarang ni Tyr ang pag-atake na iyon gamit ang Celestial Blade sa kanyang kamay, ang pagbangga ng sandata ay nagdulot ng kalabog na tunog. Biglang tumaas ang unos mula sa lahat ng direksyon. Ang talim ni Androste ay marahas na itinabi ni Tyr, na napilitang umatras ng 4 o 5 hakbang. Si Darkshire, Sachin, at ang Reverend ay nagsimulang umatake ng sabay-sabay. Sa isang ganap na nakakatakot na bangis, tumakbo sila patungo sa Tyr. Ito ay isang labanan ng 4 laban sa 1. Nagpalipat-lipat si Tyr sa 4 na ito habang hawak ang espada sa kamay.
Hindi na siya katulad ng dati. Bagamat ang lakas ng apat na ito ay lubos na nag-improve, imposible pa rin nilang mapantayan ang lakas ni Tyr. Taglay ni Tyr ang top na demigod combat ability. Nang harapin niya ang apat na demigods, hindi siya eksakto sa Dahado dahil sa kanyang superior na demigod na lakas ng labanan. Gayunpaman, medyo wala siyang magawa. Gamit ang espada sa kamay, kaunting gasgas lang ang nagagawa niya sa baluti ng kanyang mga kaaway. Imposibleng lumampas sa depensa ng kanilang baluti. Kahit na ginamit ni Tyr ang 7 blade forms hanggang sa Chaotic Judgment, hindi sila malubhang nasugatan. Natuklasan ni Tyr na ang kanyang mga kaaway ay hindi nakakaramdam ng sakit kapag ginamit niya ang kanyang malupit na lakas ng sigla upang ilunsad sila sa hangin. Masasabing tuluyan na nilang binaliwala ang mga atake ni Tyr. Biglang bumungad kay Tyr ang realisasyon. Ang mga lalaking ito ay hindi na tao. Mga zombie sila. Dinala sila dito at ginawang zombie ng mga weirdong iyon sa makukulay na kasuotan. Ang kanilang lakas ay lumago sa isang nakakatakot na antas kung ihahambing sa tinatawag na Corpse Emperor. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng lakas ng labanan ng isang tipikal na demigod. Patuloy pa rin ang labanan. Kahit na mas malakas si Tyr kaysa sa kanyang mga kaaway, natuklasan niya na naging mas mahirap para sa kanya ang mga bagay dahil maaaring mapansin ng mga kaaway ang karamihan sa pisikal na pinsalang idinulot ni Tyr sa kanila. Ang Lunar Vision. Ang kalangitan sa itaas ng ulo ni Tyr ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago. Nagmistulang dagat ang langit, habang unti-unting sumisikat ang kabilugan ng buwan sa abot tanaw ng dagat. Ang sigla ng enerhiya vortex ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Tyr. Nagsimula siyang umakyat sa hangin. Maya-maya, parang bitbit niya ang buwan sa kanyang likuran. Iniunat ni Tyr ang kanyang mga braso at gumawa ng isang mabangis na paggalaw patungo sa lupa. Mula sa background, ilang gintong sinag ng liwanag ang sumabog at nagpaputok sa apat na zombie na parang mga bala. Naglabas sila ng mga ungol na parang mga halimaw. Patuloy na lumalabas ang mga pagsabog sa kanilang mga katawan habang ang gintong liwanag ay nagliliyab sa kanila. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagawang alisin ang mga zombie. Agad na nagtulungan ang apat at nagpasabog ng paalang na pag-atake ng palad sa hangin. Nayanig ng husto ang kawalan, at lumitaw ang mga makakapal na bitek. Si Tyr, na nasa himpapawid, ay biglang nakaramdam ng malakas na puwersang sumugod sa kanya mula sa lahat ng panig. Itinaas ng napakalaking puwersang ito ang kanyang katawan ng patiwarik sa hangin at pinasabog siya hanggang sa isang lugar sa labas ng templo. Si Magus, na nanatili sa labas, ay nilipol ang isang malaking bilang ng mga zombie sa pamamagitan ng iba't ibang spell ng Eretuza Magic. Dahil natalo na ni Tyr ang mga weirdong iyon, wala nang mga zombie na lumalabas sa ilalim ng lupa. Naubos na ni Magus ang maraming sigla sa labanang iyon. Naka-crossleg siya sa lupa para magnilay at ayusin ang kanyang paghinga. Nang makita niya si Tyr na pinaalis sa templo, marahas din ang tibok ng puso niya. Nabawi ni Tyr ang kanyang balanse at mariing bumagsak sa lupa. Gumamit agad siya ng vitality energy para walisin ang buo niyang katawan na naging dahilan para mas naging komportable siya pagkatapos noon. Tyr, anong nangyari sa loob ng templo? Napansin ni Magus na parang may mali sa mood ni Tyr na nagudyok sa kanya na magtanong sa tonong naguguluhan. May nakita akong grupo ng mga dati kong kakilala, sagot ni Tyr. Ang matagal na ang nakalipas, pinatay ko silang lahat. Ngayon, nagpakita na sila sa harapan ko, buhay na buhay. Ang mga kakaibang iyon ay ginawa silang mga zombie. Nagulat si Magus. Pwede ba ito? Oo. Napakalakas nila. Boom! Isang malaking pagsabog ang biglang sumabog mula sa templo. Isang malaking puwersa ang bumukas sa malalaking pintuan ng templo. Ang apat sa mga may peklat na zombie ay tumakbo palabas ng gusali. Kabanata 2038. Siya ang aking ina. Payagan mo ako. Nang walang pagbagal, sinugod ni Magus ang mga kalaban gamit ang kanyang ashwood sword sa kamay. Nang malapit na siya sa kanila, ang kanyang espada ay nagdulot ng bolang apoy at tumama sa katawan ni Andraste. Hindi nagtagal ay nilamon ng apoy si Andraste na may mahinang tunog. Gayunpaman, ang apoy ay naapula pagkatapos ng maikling panahon ng paglalagablab. Hindi nasunog si Andraste tulad ng ibang mga zombie dahil ang mukha lamang niya ang nasunog na itim. Kaya nitong baliwalain ang aking Eretuza Magic.
Gulat na gulat pa rin si Magus, ngunit ang mga zombie ay sumugod sa kanya sa sandaling iyon. Si Magus ay isang demigod na napakahusay sa mahika. Dahil dito, dehado siya nang umatake ang trio, dahil hindi na malaking banta sa undead ang Eretuza magic. Tumakbo si Tyr doon, itinaas ang kanyang talem, at naghatid ng isang malakas na suntok na naging dahilan ng pag-atres ng undead. Sasabak na sana siya sa isang mabangis na labanan nang biglang dumating ang isang panaginip na boses mula sa templo. Oras na para umalis. Ang boses na iyon ay ethereal at kaaya-aya sa pandinig, parang himig na nagmula sa ibang mundo. Natulala si Tyr nang marinig ang boses na iyon. Kahit mahigit 2 dekada na ang lumipas, hindi niya nagawang kalimutan ang boses na ito. Iyon ang boses na gumugulo sa kanyang mga panaginip sa loob ng maraming taon, at ang tanging pagkakataon na maririnig niya iyon ay sa kanyang pagtulog. Ang lahat ng mga alaalang iyon ay ang pinakamaganda sa mga naranasan niya noong kanyang pagkabata. Nanay. Hindi na napigilan ni Tyr ang pananibik sa kanyang puso. Wala na siyang pakialam sa pakikipaglaban sa mga zombie, mabilis siyang tumakbo patungo sa templo. This must be it. This voice must be belong to her. There's no way I will mistake this voice for someone else. Ang priestess of this temple is my mother. Tumulo na ang luha sa mga mata ni Tyr noon. Dapat ay matagal na niyang nahulaan na ang pari ay ang kanyang ina. Si Lydia ay lumitaw sa tabi niya pabalik sa Mount of Terror. Hinawakan siya nito ng mapayapa at mahinahon itong nakatulog. Sa huli, umalis siya kasama ang mga oddball na iyon na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Siguradong magpapakita ang kanyang ina rito nang muling lumitaw ang mga weirdong ito. Ang mga zombie na iyon, na nakatutok kina Tyr at Magus, ay tumigil sa pag-atake matapos marinig ang utos ng pari. Sumunod sila at tumakas papunta sa templo sa bilis na kasing bilis ng kidlat. Maraming puting satin drape sa loob ng templo ang biglang bumagsak at bumaril sa kawalan. Ang isang puting sedan na upuan ay hindi inaasahang na material sa gitna ng mga sheet na iyon matapos ang mga sheet ay nagsama-sama sa hangin. Isang magandang puting figure ang tumapak sa satin sheet at tumakbo hanggang sa walang laman. Pagkatapos, tumalon siya patungo sa siwang ng sedan na upuan. Kaagad pagkatapos noon, lumingon siya at mabilis na sinulyapan si Tyr. Napatulala si Tyr. Nakatitig lang siya sa pari na nakalutang sa hangin. Namumula na ang mga mata niya noon, at tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nay! Nay! Malakas na tawag ni Tyr. Ang pamilyar niyang mukha ay eksaktong kapareho ng taon nang siya ay pumanaw. Ang babaeng ito ay si Lydia. Siya ang ina ni Tyr na nakilala ang gumawa mga 2 dekada na ang nakalilipas. Ito ay medyo kakaiba. Bakit ganoon pa rin ang itsura ni Lydia? Siya ay kasing kabataan at kagandahan ng 2 dekada. Hindi na nagabalang mag-isip si Tyr. Mabilis siyang tumakbo patungo sa templo. Kahit anong mangyari, pipigilan niya ang kanyang ina na umalis ngayon. Gusto niyang tanungin kung saan siya nagpunta at kung ano ang ginagawa niya nitong mga taon. Bakit niya ito iiwan kung buhay pa siya? Sa oras na ito, hindi na si Tyr ang hindi kapani-paniwalang demigod na kilala niya. Siya ay isang bata lamang. Isang batang lalaki na iniwan ng kanyang ina. Noon ang ina niya, iisa lang ang iniisip niya. Gusto niyang maabutin siya. Kailangan niyang maabutin siya. Nang sumugod si Tyr sa templo, nalaman niyang lahat ng 4 na zombie ay lumukso sa hangin habang tumatalon sila sa mga puting satin na kurtina. Itinaas na ni Lydia ang kurtina ng sedan chair sa ere at umupo sa upuan. Mukhang nakalimutan na niya kung sino si Tyr. Kung hindi, hindi siya makatingin sa malayo na parabang nakatitig siya sa isang estranghero. Patuloy sa pag-iyak si Tyr, pero parang walang nararamdaman si Lydia sa kanya. Lahat ng 4 na zombie ay itinaas ang isang sulok ng puting sedan na upuan ayon sa pagkakasunod-sunod habang sila ay tumalon sa hangin at tumalon palabas ng templo. Ma, huwag mo akong iwan. Malakas na sigaw ni Tyr. Patuloy niyang nilalaslas ang puting tela ng sutla sa paligid niya gamit ang talam habang hinahabol niya ang mga zombie na nag-awit ng sedan na upuan. Natuklasan niya na nawala siya sa kanilang landas nang tumakbo siya palabas ng templo at dumating sa kabilang dulo ng gusali. Parang naliligaw si Tyr. Hindi siya kumibo at nanatiling nakatutok ang mga mata sa harapan. Gusto niyang maabutin sila, ngunit wala siyang ideya kung saang direksyon siya pupunta. Mom! Bakit kailangan mo pa akong iwan dito?
Ang isang makapangyarihang demigod ay naging isang walang magawang bata na iniwan ng kanyang ina. Mariing kinuyam ni Tyr ang kanyang mga kamao habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Sa kalaunan ay sinira ng kamatayan ang magandang pamilya ng tatlo. Malaki ang pagbabago sa buhay ni Tyr simula nang mamatay ang kanyang ina. Marahil ay pinlano na ito ng universo noon pa man. Ayos lang kung hindi na muling nagpakita si Lydia sa pinagdaanan ng buhay ni Tyr. Paanong mapapanatag si Tyr kapag siya ay muling lumitaw? Dahil buhay pa ang kanyang ina, bakit ito tatakas sa kanya? Bakit ayaw niyang makita siya? Nanginginig ang katawan ni Tyr na hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, maingat na nilapitan siya ni Magus. Bahagyang kumunot ang noo niya habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang mga zombie at ang puting sedan na upuan. Tyr, inaangkin mo na siya ang iyong ina. Oo. Madiin na tumango si Tyr at sinabing, I told you before that I met her again in the Mount of Terror. Nakapulupot ako sa kanyang mga bisig sa parehong paraan na nakayuko ako sa mga bisig ng aking ina noong bata pa ako. Umalis siya kasama ang mga oddball na iyon. Dahil sa aking mahinang antas ng paglilinang, hindi ko nagawang makapasok sa enchanted space. Ngayong nandito na ako, sa wakas ay nahanap ko na siya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinilit niya akong iwan ngayon. Itinago ni Magus ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nahulog sa pagmumuni-muni. Tanong niya, dahil inaangkin mo na siya ang iyong ina, kung gayon bakit siya mukhang napakabata? I have no idea, Tyr concurred. It stands to reason that my mother is almost 50 this year. Kakaiba ang itsura niya na nasa 20s pa lang siya. Posible bang maling tao ang nakilala mo? Imposible yan. Tiwala si Tyr. Una sa lahat, naniniwala siya na walang dalawang tao ang magkakaroon ng parehong mukha sa planetang ito. Ang damdamin ni Tyr para sa kanyang ina ay hindi mabibigo sa kanya. Siguradong ina niya ang babaeng iyon. Kabanata 2039. Ang dambana. Posible bang naging zombie ang nanay mo katulad ng iba? Ang pag-iisip na ito ay dumating sa Magus. Kung si Lydia ay naging zombie, wala siyang kamalayan sa sarili at magiging katulad ng ibang mga zombie. Bakit tila siya ay isang normal na tao na may kamalayan? Sa ngayon, mukhang normal na tao si Lydia base sa paraan ng paghawak niya sa sarili. Nagulo ang iniisip ni Tyr. Bago sila magkaroon ng sapat na impormasyon, anuman ang haka-haka na mayroon sila ay walang kabuluhan. Hindi natin alam kung saan tumakas ang mga zombie na iyon kasama ang priestess. Bakit hindi tayo bumalik kaagad sa Imros City? Kailangan nating pag-usapan ito at simulan ang pagpaplano kung ano ang dapat nating gawin sa katagalan. Ang ganitong bagay ay hindi maaaring minamadali. Tumango si Tyr. Nag-aatubili siyang tumingin sa harapan bago siya umalis kasama si Magus. Kasabay nito, mga 5 kilometro ang layo mula sa templo, may bitbit na puting sedan na upuan ng 4 na zombie habang tumatakbo sa lupa. Sinusuportahan sila ng mga vortex ng enerhiya sa ilalim ng kanilang mga paa. Kahit na dumaan sila sa isang ilog, madali silang tumalon dito. Sa gitna ng sedan na upuan ay nakaupo ang pari. Wala siyang naramdamang bukol nang maupo siya sa loob habang tuloy-tuloy itong dinadala ng mga zombie. Bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang malinaw at maningning na mga mata. Ang imahe ni Tyr ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Parang may naalala siya, pero sa parehong oras, wala siyang maalala. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng pari. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay struggling sa loob. Naramdaman niyang umiinit ang ulo niya. Sa kanyang ulo, maraming basag na memory shards ang lumitaw sa kanyang isipan. Kahit anong pilit niya, hindi niya nagawang pagsamahin ang mga larawang ito para makabuo ng kumpletong eksena. Sa wakas ay nagpakawala ang priestess ng isang malakas na tili mula sa sedan chair pagkaraan ng ilang sandali. Gayunpaman, ang mga zombie na dala ang sedan na upuan ay patuloy na umuusad ng walang tigil. Lumabas sila, bitbit ang sedan na upuan sa hindi tiyak na panahon. Nadaanan nila ang maraming bundok at ilog mula noong ang araw ay nakabitin ng mataas sa kalangitan hanggang sa lumubog ito sa kanluran. Sa wakas ay nakarating sila sa paanan ng isang bundok sa gabi.
Mabilis na nagpahinga ang apat sa paanan ng bundok bago bitbit ang sedan na upuan at nagsimulang mag-hiking. Nagpatuloy sila sa pag-akyat sa mahirap na daan sa bundok na kapareho ng kadalian ng kanilang paglalakad sa patag na lupain. Matapos ang ganap na paglubog ng araw sa kanluran, sa wakas ay dinala ng apat ang sedan na upuan sa tuktok ng bundok. Tumigil sa paggalaw ang apat habang bumababa ang priestess mula sa sedan chair. Isang palasyo ang kanilang nakikita. Kahit na ang palasyo ay hindi partikular na engrandi, ang paraan na natatakpan ito ng ambon ay lumikha ng pakiramdam na ito ay ang langit na palasyo na lumitaw sa paraiso. Isang bakas ng kabanalan ang sumilay sa mukha ng priestess. Humakbang siya pasulong habang ang mga zombie na iyon ay sumusunod sa kanya at pumasok sa palasyo. Ang shrine. Sa harap ng tarangkahan ng palasyo ay may isang karatula na nakaukit ng salitang, "Shrine." May mga taong may matingkad na kulay na pumwesto tuwing 10 metro habang papasok sila sa istruktura at lumalabas sa tarangkahan. Ang mga taong nagbabantay sa shrine ay naglagay ng kanilang mga kamay sa harap ng kanilang mga dibdib at binigyan ang priestess ng magalang na pagyuko nang mapansin nilang dumaan siya kasama ang mga zombie na iyon. Ang pari na babae ay nagtungo hanggang sa kailaliman ng palasyo. Sa huli, siya at ang mga zombie ay huminto sa kanilang mga truck sa gate ng palasyo. Inilagay din niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nagtungo sa palasyo sa kanyang harapan. Bumukas ang tarangkahan ng palasyo ng may langit-ngit. Isang masungit na matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ang lumabas mula sa loob, ang kanyang mukha ay natatakpan ng maraming cyst, at isang itim na tela ang nakabalot sa kanyang ulo. "Priestess, bumalik ka na." Lumapit sa priestess ang lalaking nakasuot ng itim at bahagyang tumango sa kanya. Isang magalang na tango ang ibinalik ng pari at tinawag ang lalaking iyon bilang Gargamel. "Naiwan na ba ni Master ang kanyang pag-iisa?" Tanong ng pari habang nakatingin sa kailaliman ng palasyo. "Hindi pa. Na-detect ng Master na malapit nang mag-assemble ang 5 magic book sa espasyong ito," sagot ni Gargamel. Gayunpaman, hindi pa nagkakaroon ng mga kaguluhang panahon. Aabutin ng ilang oras bago ang paglitaw. Kung sakali, mananatili siya sa kanyang pag-iisa hanggang sa lumitaw ang lahat ng 5 aklat ng mahika. Isang bakas ng kadiliman ang lumitaw sa mukha ng priestess. Sinabi niya, "Ako ang may kasalanan sa aking kawalan ng kakayahan. Nabigo akong magdala ng kaguluhan sa mundo." "Ha?" Bahagyang kumunat ang noo ni Gargamel at nagtanong, "What's wrong?" "Ang lahat ay naging maayos noong una," paliwanag ng pari. "Nakakalungkot, ilang araw na ang nakalipas, biglang lumitaw ang isang gang ng makapangyarihang mga mandirigma. Sinira nila ang hukbo ng zombie na kinuha ko mula sa isinumpang lupain. 2 lalaki ang pumasok sa templo ngayon. Ang 4 na general sa ilalim ng aking command ay hindi nila kaya. Sa huli, kailangan kong umalis para pigilan silang sirain ang 4 na general." Lumapit kaagad si Gargamel kay Darkshire at sa iba pa. Ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala sa kanilang mga katawan. May mga bakas pa rin sila ng iba't ibang marka sa kanilang baluti. Pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, bumulala si Gargamel, "Mga demigod." "Mga demigod?" "Oo, dapat silang mga makapangyarihang demigods." Bulong ni Gargamel. "Kailan lumitaw ang gayong makapangyarihang mga demigod sa espasyong ito?" "Baka sila na." Parang may iniisip siya. Sa loob ng ilang segundo, maraming beses na nagbago ang ekspresyon niya. "Priestess, hintayin mo ako dito." Mabilis na naglakad si Gargamel patungo sa palasyo, kung saan matatagpuan ang isang malaking altar. Ang base ng altar ay kahawig sa ilalim ng isang malaking magic compass. Napakalaking haliging marmol na nakatayo sa gitna ng mahiwagang compass. Isang itim na kampana ang kinuha sa bulsa ni Gargamel. Niyugyug niya ang kampana, at isang matalim na ingay na masakit sa pandinig ang narinig. Mabilis siyang naglakad paikot sa altar habang kinakalog niya ang kampana sa kanyang kamay. Hindi malinaw kung ilang beses siyang umikot sa paligid ng altar, ngunit nauwi siya sa pawis. Sa eksaktong sandaling iyon, ang magic compass sa base ng altar ay nagsimulang umikot. Ang isang napakalaking bilang ng mga ron ay inaasahang mula sa magic compass at pinalibutan ng marble pillar bago lumipad ng paikot-ikot sa hangin. Ang altar ay kumikinang ng maliwanag. May isang puting liwanag na bumaril sa kawalan at bumuo ng isang malaking puyo ng tubig. Nakatayo lang si Gargamel sa harap ng altar, ibinuka ang kanyang mga braso, at tumangala sa langit.
Parang may naramdaman siya. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, mula sa pagiging seryoso sa una, naging saya, at pagkatapos ay excitement. Kabanata 2040. Xavian Summers. Siya yun. Siya yun. He's here. Wakakaka. He's finally here. Masayang sumayaw si Gargamel sa paligid matapos ang lahat ng paggalaw sa altar ay tumigil. Para siyang kinilala bilang isang natatanging estudyante sa elementarya. Tuwang-tuwa siyang lumabas ng palasyo at huminto sa harap ng pari. Priestess, nandito ang 4 na mahiwagang libro. Anong ibig mong sabihin? Nagulat ang pari. I have deduced that those warriors na nakilala mo kanina ay nagtataglay ng 4 na magic book sa kanilang mga katawan, sabi ni Gargamel. Ang isa ay sinasabing magagawang maging Diyos sa pamamagitan ng pangangalap ng 5 mahiwagang libro. The Torment manuscript is about to be born. The rest of susundan ng mga magic book ang uso at lalabas dito ngayon, narito na sila. Sumunod sa uso. Hindi masyadong naintindihan ng pari. So, pumunta dito yung mga nakilala ko para sa manuscript. Bingo! Dapat ay nanggaling sila sa labas ng mundo para sa manuskrito, sabi ni Gargamel sabay tango. Ngunit paano nila magagawang kalabanan ang kapangyarihan ng ating Panginoon dahil sa kanyang lakas sa Mammet Realm? Ginagawa nila ang lahat ng hirap para sa ating Panginoon. Ang magulong panahon ay hindi pa umuusbong. Imposibleng maipanganak ang aklat ng ganoon kaga, itinuro ng pari. Relax. Kumpiyansa na inihayag ni Gargamel. Mayroon akong backup plan. Kahit na hindi mo makumplito ang iyong gawain, ang aking blood moth ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mundo. Ang kanyang biglaang hajijek na sinamahan ng nakakakilabot na mga bukol sa kanyang mukha ay naging kakaiba at nakakatakot sa iba. Priestess, nauubos na ang oras. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagsasaliksik sa mga blood moth. Dapat kang bumalik at magpahinga. Maaari mong ipaubaya sa akin ang gawaing magdala ng kaguluhan sa mundo. Sa sinabing iyon, masiglang umalis si Gargamel. Bahagyang kumunat ang noo ng pari at tinungo ang kanyang tirahan. Pagbalik niya sa sarili niyang tirahan, hindi na siya bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga kaagad. Sa halip, tulala siyang nakatayo sa kanyang bakuran. Siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa mula nang bumalik siya mula sa templo. Umalangaw-ngaw pa rin ang boses ni Tyr sa kanyang isipan. Parang pamilyar siya sa kanya, ngunit hindi niya maalala kung sino siya. Sa kabilang banda, si Darkshire, Sachin, ang Reverend, at Andraste ay tahimik na nakatayo sa lahat ng 4 na sulok ng bakuran na tila sila ay 4 na hindi gumagalaw na eskultura. Wala silang sariling isip. Ang tanging utos na kailangan nilang sundin ay ang nagmula sa pari. Ang kabilugan ng buwan ay nakabitin ng mataas sa kalangitan nang sumapit ang gabi. Nawala sa pag-iisip ang pari habang nakatingin sa buwan sa kalangitan. Sinong nandyan? Parang may natuklasan ang priestess. Lumingon siya at humarap sa kanlurang bahagi ng kanyang bakuran gamit ang matinis na tanong na iyon. Pagkababa pa lang ng boses niya, itinapat niya ang palad niya sa direksyong iyon. Agad na tumambad ang pag-ataking iyon sa isang figure. Isang lalaki ang mabilis na nagpakita sa bakuran. Ikaw na naman. Napakunot ang noo ng pari nang makita ang hindi imbitadong bisita. Hindi ito ang unang beses na nakilala niya ang lalaking ito. Kahit na pakiramdam ng pari ay medyo pamilyar sa kanya ang lalaking ito, lagi itong may sinasabi sa kanya na kakaiba sa tuwing magkikita sila. Ang hindi inanyayahang panauhin ay isang lalaking nasa edad 30s. Nakasuot siya ng itim na kasuotan na hanggang balikat ang buhok. Mukha siyang heroic at gwapo, at kahawig niya ang isang karakter na nag-walk out sa mga comics. Tita Lydia, nakita mo na ba siya? Nakakapagtaka, ang tawag talaga ng lalaking iyon sa priestess ay Tita Lydia. Bahagyang kumunat ang noo ng pari at nagtaka, bakit mo ako tinatawag ng kakaibang pangalan tuwing magkikita tayo? Tita ka kasi. Lydia Alroy ang pangalan mo, paliwanag ng lalaki. Ikaw ang mahalagang anak na babae ng Alroy family at isang miyembro ng Imperial Capital Royal Family. Nang maglaon, nagpakasal ka sa pamilyang Summers sa North at naging asawa ni Draco Summers. Ang pangalan ko ay Xavian Summers. Ang pangalan ng iyong anak ay si Tyr Summers dahil pinsan ako ni Tyr, nakaugalian na kitang tawagin bilang Tita Lydia. Ang lalaking ito pala ay si Xavian, ang paboritong pinsan ni Tyr. Si Tyr ay nakaranas ng pambubuli at kahihiyan sa bahay noong bata pa siya.
Tanging ang kanyang mga pinsan, sina Xavier at Sean, ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa pamilya Summers, ang nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa kanya. Si Tyr ay hindi kapani-paniwalang malapit kay Xavier mula noong siya ay bata pa. Maya-maya, umalis si Xavier sa bahay para hanapin ang kanilang lolo na si Kin. Simula noon, hindi na nakita ni Tyr ang kanyang pinsan. Nakapagtataka, nagpakita talaga si Xavier sa mundong ito. Bilang karagdagan, tila nabuhay siya sa mundong ito sa loob ng mahabang panahon dahil sa mga pangyayari. Xavier, wala akong maalala sa sinabi mo. Walang awa na sumulpat ang pari. Mabilis siyang lumapit kay Xavier at hinawakan ang leeg nito. Sinabi ko na sa iyo noong nakaraan. Kung patuloy kang magpapakita dito at sasabihin sa akin ang lahat ito, papatayin kita. Sa harap ng pag-atake ng pari, hindi umiwas o lumaban si Xavier. Hinayaan lang niyang hawakan ni Lydia ang leeg niya. Tita Lydia, di naman ako nagbibiro sa iyo. Hindi ba nasa puso mo na ang sagot? Noon, kitilin mo ang sarili mong buhay dahil sa pahirap na hatid sa iyo ng dugong nagngangalit. Totoong namatay ka, ngunit dahil sa iyong natatanging pisikal na katangian, nagpadala si Ulricus ng isang tao upang alisan ng takip ang iyong katawan at buhayin kagamit ang mystical magic. You've played the role of this fake Shrinese priestess since then. You never aged a day for 2 decades. At saka, natagpuan ka rin ni Ulricus nitong 4 na lalaki. Tita Lydia, alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit ka niligtas ni Ulricus? Sa palagay mo ba ginawa niya iyon para sa ikabubuti mo sa simula pa lang? Ayokong makinig sa sinasabi mo. Sa isang biglang kaway, itinaboy ng priestess si Xavier. Tita Lydia, nagsasabi po ako ng totoo. Sabi ni Xavier pagkatapos umubos sandali. Hindi ka talaga nabuhay muli mula sa mga patay sa pamamagitan ng mahika ni Ulricus. Napunit niya ang iyong kaluluwa at ginulo ito bago niya ito ibinalik sa iyong katawan. Undead ka na ngayon, ibig sabihin ay hindi ka na tao. Ang tanging bagay na naghihiwalay sa iyo sa mga taong ito ay ang pagkakaroon mo ng iyong sariling kamalayan at espiritual na karunungan. Hindi ka na muling magkakatawang tao pagkatapos ng kamatayan. Sa halip, maglalaho ka kapag nawasak ang iyong katawan. Si Ulricus ay isang undead na katulad mo. Siya ay nagnanais na maging isang Diyos sa pamamagitan ng 5 aklat ng mahika. Nakalulungkot na ang undead ay kulang sa lahat ng 5 elemento at hindi kabilang sa alinman sa 3 kaharian. Wala si Ulricus ng 5 elemento dahil siya ay isang zombie, at wala rin siyang kapalaran na mangolekta ng mga libro. Humiling siya sa iyo na tulungan siyang hanapin ang 4 na bangkay para gawing zombie dahil dito. Kapag hinog na ang panahon, kasama ka na, kayong 5 ay magiging 5 elemento ng mga zombie. Siya ang kukuha ng iyong mga kapalaran para makabawi sa kanyang pagkukulang, at gamitin ang mga mahiwagang aklat upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ko maintindihan ang gusto mong sabihin. Paulit-ulit na umiling ang pari. Mabuti pang umalis ka kaagad o kakatayin kita. Susundin ko ang mga hiling ng aking Panginoon kahit na ang ibig sabihin nito ay kukunin niya ang aking kapalaran at isakripisyo ako sa proseso.